Okay, so yun nga ng mga dre. Magandang umaga ulit. So ito yung second video natin for our topic dito sa Nest.js. So kung nung nakaraan is nag-umpisa tayo sa introduction, just a little bit of overview lang, tapos inalam lang natin lahat kung saan talaga nanggaling si Nest.js and at the same time kung ano-ano yung mga nilalaman niya. Today, mag-ano naman tayo, focus naman tayo sa installation and how we will going to set up our projects sa Nest.js. So, in the usual place to be, tingnan natin kung meron na tayong node. Okay, so meron tayong node. So, basically, able na tayong makapag-create ng Nest.js project dito. So, ito, in overall case-to-case basis, ito lang naman ang halos na kailangan natin for the meantime, while we will going to have this kind of project creation and so-called project setup inside to our PC. So kung nakikita nyo, ito yung mga ilang commands. So, ano nga ba yung mga terminals na pwede natin gamitin? So, pwede tayong gumamit ng ano ba tayong git dito? Git bash. Okay lang naman siguro ito lang git bash, no? Pero pwede naman din ako mag-search. So, ayun. Punta tayo ng Google. Search natin git. So itong git po pwede natin siyang i-download dito dito natin mismo siya mada-download sa loob ng git scm.com/download. So kung ano yung operating system mo, andito na lahat. Kung meron kang Linux or Unix, meron kang Mac OS. The same time kung meron ka ring Windows. So yung current version nila is 2.43.0. Then meron tayong dalawang classification dito ng dalawang version na po pwede natin gamitin, which is yung 32-bit and 64-bit. So, meron tayong portable category, tsaka yung standalone category natin. Pero pareho lang din naman silang installer. So, yun. 64-bit tayo. Dahil 64-bit ang ating PC. Verified download. Sige, tingnan natin. Buhay. Download. Sige, tuloy natin. Hindi naman siya, open source naman kasi ito eh. So, yun. While we are waiting, so ano pa nga ba yung pwede natin gamitin na terminals on our end? So, pwede na tayo mag-CMD. Pero usually, bakit hindi ako gumagamit muna ng CMD right at the meantime? Kasi itong CMD kasi para sa akin, although, kaya ko naman gamitin, pero, wala naman kaso kung gagamitin ko siya, yun nga lang, mas nakasanayan ko lang talaga mag-git bash. So, yun. Ganun lang din. Tsaka para mapakita ko na rin sa inyo kung paano siya gagawin kapag naagit. Kasi alam ko yung iba karamihan din until now, kung hindi sa terminal talaga nakadikit, hindi sa terminal ng Visual Studio Code, they are also usually using a specific kind of a git bash or CMD. Pero wala naman pinagkaiba, ganun pa rin naman yung commands na gagamitin mo, ganun pa rin yung one-liner code na gagamitin mo to implement a specific project handling, project setup dito mismo sa loob ng Git. Ayun. So, yan. Next natin. Next lang natin. Tapos, yan. Open SSH. Credentials. Install. Yan. So, specifically, ito na yon. So, while nag-progress yung installation natin, tingnan natin yung documentation, medyo review lang natin din ng konti ito. So, yon. So, upon the installation or setup, so, to get start, you can either scaffold the project with an SCLI or clone on starter project. So, both will produce the same outcome. So, to scaffold yung actual na project with an SCLI, the following commands will be create a new project directory dun mismo sa loob ng PC natin. And pinapopulate niya yung to populate the directory with the initial core Nest file supporting with the actual node module sa loob mismo ng projects natin. So, creating a conventional based structure for your project, creating a new project with a Nest CLI is technically recommended.
for first time use or for the first time users. So, will come with you this approach in the first step. So, ito yung mga steps na po pwede nating gamitin while we're creating a project. So, yan. More on affiliated or more on related pa rin naman siya sa NPM. The same time, ayan, yung Git natin. Launch natin yung Git bash. Ayan. So, yan yung Git bash natin. So, as you can see, ibang-iba siya dun sa CMD. Alam naman na natin yan kasi usually ito yung ginagamit natin sa last episodes natin ng React. So, ito. Papakita ko na lang din sa inyo halos. Okay. So, ang unang pinakakailangan natin gawin is kailangan natin i-install globally dito mismo sa PC natin yung Nest.js CLI na tinatawag natin. So, paano natin gagawin yon? Ito, nasa documentation na. So, kailangan lang natin i-npm i or install. Bahala kayo kung saan kayo komportable ha. Ako kasi nasanay ako ng ganito eh. -G. At, laging may at pagka mag-start ka, kapag mag-install ka ng Nest.js CLI. So, Nest.js/CLI. Then, enter. So, antayin lang natin mag-install siya completely. Then, saka tayo magpo-proceed ngayon sa pagke-create ng panibagong project. So, halos pareho lang din pala ng implementation to, parang katulad lang din sa React. Pero mas maikli lang yung mga codes niya. Mas maikli lang yung mga commands na ginagamit niya sa CLI. By the way, medyo antayin lang natin siya ng konti. Kasi medyo matagal lang siya ng ilang minuto. Ayan. So, added 280 packages in 35 seconds. So, 56 packages are looking for funding and run npm fund for detailing. Eto, baka may mga magtanong. Okay lang po ba na may ganito tayo? Opo, it indicates already have been installed this actual package in our PC. Pero okay lang naman na meron tayong naka-funding kasi hindi naman gaano importante yan. Pwede ka pa rin naman makapag-proceed ng project while you have this one. Pero, yun lang naman halos. Sige. Ang dami ko kudana. Sige, sige. Ngayon, tapos na natin i-install yung ating Nest.js CLI. Ngayon, paano tayo mag-create ng project? Saglit lang. So, MK. Ano pwede natin gawin yung folder? Nest projects. Ay, hindi gumagana yung MK dito. Sige na, wag na nga lang. Diretso na tayo dun sa Nest. So, yung Nest, yan yung gagamitin nyo yung command line to create a new project sa mismong Nest.js. So, Nest new. Yan yung command line. Tapos, sample Nest project. So, pinapipili tayo. Ano bang maganda? Yarn, PNPM. Para sa akin, masanay kasi ako ng NPM. So, NPM na lang. Yan, installation progress. Antayin natin. Saka na tayo mag-yarn siguro kapag appropriately needed na talaga.
Ano na siguro yun, kagabi. Kung hindi ito. Tapos ano, siguro tayo sinisisi. Kasi lagi naman tayong buntunan ng sisi dito kapag ano eh. May nagre-reklamo eh. Hindi ka ba nasanay? Yung doon niya sa kabila sa Tong Its, lagi tayo sinisisi. May mga nagtotong its dun sa kabila, mga nagsusugal. Tayo lagi sinisisi dyan. Anyway, mga dre, so yun na nga. Tapos na yung ano natin, project natin. So, natapos na natin siyang i-setup. So, setup successfully naman siya. Ngayon, try natin na mag-npm install. So, tingnan natin kung... Ay, hindi. CD pala muna natin. Sorry. Sample. S-project. Tapos, ayan, meron na. So, nakagawa na tayo ng project natin. Then, also, nakapag-redirect na tayo dito. May branch na siya ng master. So, try natin siya mag-npm install. Alam mo kasi yung mga ganyan tao, di na pinapatulan yan. May kliyang pangunawa kasi yan. Chill ka lang. Ha? Feeling exclusive village. Yaan mo na yan. So, yun. Already updated na yung ano natin, NPM. So, tingnan natin yung sa Visual Studio Code natin. Alam ko may VS Code na ako dito eh. Kaya nga. Ayun. Pwede, ganun. Oo nga. Yes, I trust the authors. So, yun yung structure natin. So, okay na. Successful naman na natin siya na-install. Then, try natin siya start. Using npm start. Wait natin. Oh, ito na talaga siya. Ayun, okay. Private lang natin, syempre. So, yun. Ganito lang naman siya halos nag-work. So, pero try na rin natin. Yan ang iniisip ko pa ngayon. Paano siya nagra-run? Okay, try natin yung 3,000. Alam ko may server dito eh. SRC main.ts. Okay, 3,000. So, host. Hello world. So, yon. Nakita na natin nag-work ngayon yung actual na files, actual na file natin or yung actual project natin na can-create. So, ngayon, we got already have found successfully installed and also created a new project inside to our PC. So, to our next video, i-discuss ko sa inyo kung ano yung kabuuan ng structure na nakapaloob dito sa Nest.js project natin. So, i-briefing ko kayo lahat dito, itutur ko kayo lahat one by one on all of this, on paano nga ba talaga magiging gamit nito. Actually, magiging maikli na lang din naman na to kasi meron kayong iba pang mga overview sightings dun sa React na halos medyo may pagkakapareho lang dito. So, yun yan, no, mga dre. Maraming salamat and have a good day ahead. Thank you. Bye-bye.